Kumusta po? Hello! Welcome back sa Ito Na Ang Chika Ko podcast kung saan ang chika mo ay ichichismis ko. Yeah. Eto, chika ko ah. Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Hello po sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Ako po si Mauj. Opo. Welcome po sa aking podcast. Paulit-ulit naman, no? Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na nag-enjoy po talaga ako sa bakasyon ko nung June 1 hanggang June 8. Grabe, sinulit ko talaga yung pahinga. Wow, kala mo talaga sobrang busy tao eh. Kala mo talaga sobrang hectic ng schedule niya. But anyway, ayun, ang sarap-sarap sa probinsya. Also, gusto ko palang sabihin sa inyong lahat na para po sa mga gustong mag-send ng inyong mga chikret, chika, available po ang link na nasa bio ng aking mga social media accounts. Doon nyo po isend ang inyong mga chika-chika. Okay, mag-proceed na po tayo sa ating first chikret for today's episode. Kaya naman ito na po, simulan na natin. May kaklase akong babae, tapos lagi siyang top student. And one time, habang nagre-review kami, tinawag siya ng kaklase kong lalaki papuntang CR. At ako naman na-curious kasi ang tagal nilang bumalik eh. Di pumunta na ako sa CR, tapos nakita ko silang nag-aano. Nung makita ko yun, hindi ako makapaniwala at hindi ko na pinagsasabi sa iba. Second secret. I waited for someone for 4 years just to find out na iba pala ang gusto niya. Ako yung laging umuutot ng mabaho sa classroom namin. Pinapapak ko yung asin at magic sarap. May sikat na girl sa school namin and favorite siya ng mga teacher. Lahat ng event, hindi pwedeng hindi siya part at naiinggit ako sa kanya. Minsan naiiyak ako kasi bakit hindi ako ganun kaganda. May ex ako na nakakausap ko ngayon. Kahit meron na akong boyfriend, we are still in contact. May ginagawa din kaming bastos, hahaha. And hindi pa kami both nakaka-move on. Hindi ko pa sinasabi sa parents ko na gusto ko ang best friend ko. Parehas pala kaming lalaki ng best friend ko. Pinagsisisihan ko na pinauwi ko si mama galing probinsya. E di sana hindi namatay si Lola. Ito na ang chikret ko. Nagkalat ako ng tae sa tapat ng tindahan ng kapitbahay namin. At walang nakakita. Akala nila tae ng aso. Pero hindi nila alam. Tae ko pala. And that's it for our chikret! Mag-proceed na tayo sa ating main event kung saan chichika na po tayo. Magkikwento na tayo ng mga kwento ng mga tao na ng mga sa akin. Nagets? Ito na po, simulan na natin ang first chika for episode 9. Nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo, kaya naman ito na ang chika ko. This chika po is from Shen Lee. At itong chika po na to ay na-chika ko na po sa live. Gusto ko lang pong ulitin kasi tawang-tawa po talaga ako dito kay Shen Lee. Si Shen Lee kasi nung bata siya, mga 12 years old, umuwi daw sila sa probinsya nila sa Baler. Aurora, Baler. Wow, beach. O, beachfront ang kanilang bahay doon. Malapit sila sa dagat. So ngayon, umuwi siya doon. Busy ang kanyang nanay at tatay. Kaya hindi na umuwi ang kanyang nanay at tatay. So, ang kasama niya doon ay mga pinsan niya at mga tito at tita niya. Umuwi na sila, ganyan. Saktong-sakto. Magtututbrush na sila, magpipinsan. Ang kaso, wala siyang dalang toothbrush. Nakalimutan niya yung toothbrush niya. So, ngayon nagtingin-tingin siya ng mga toothbrush doon. Toothbrush dito. Uy, ito, parang okay to Medyo wala pa atang gumagamit nito kasi nasa gilid lang nakatabi. Sige nga. Ito nga ang gagamitin kong toothbrush. So, tinoothbrush niya na daw. So, toothbrush na siya. Brush, brush, brush. 3 times a day. Brush, brush, brush. The cavity away. So, nagbrush na siya ng kanyang teeth. Wow, teeth! Di okay na. Nakapag-toothbrush na siya. Kinabukasan, pumunta na sila sa dagat kasi excited silang magpipinsan na magdagat So lahat sila, dagat na sila. Ganyan, ligo-ligo, swimming-swimming. Hanggang sa, ayun na nga,
magtututbrush na daw sila ulit. Eh, yung pinsan niya na yon doon nakatira sa may baler. Baler. Ay! Ginalaw! Ulitin nga natin. Ang gulo ng mga pusa ko. So, edi toothbrush na sila. Pumunta na sila sa kusina. Andan ng mga nakalagay na ang mga toothbrush. Biglang nagsalita yung kanyang pinsan. Sabi ng pinsan niya, "Ay, be, wag mo palang gagalawin yung isang toothbrush dyan, ha? Ginagamit yan sa aso." Napaganon daw siya. Nagulat daw siya. Kasi yun, yung ginamit niyang toothbrush kagabi. Hindi niya daw alam yung gagawin niya. Hindi niya daw alam yung gagawin niya, pero sa utak niya, gulat na gulat siya. Sabi niya na lang sa pinsan niya, oo, hindi ko gagamitin yan. Pero ang totoo, nagamit na niya. Diyos ko po! Ala! Te, ano ba? Kumusta ka na ngayon? Nagpa-cleaning ka na ba? Ano, ano na nangyari sa'yo, te? Ba't ko naman gumamit tong ganyan? Mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. Ayan, nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo, kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. So ito kasi si Chururut, siya ay isang irregular student. Nag-stop kasi siya. So ngayon, nag-enroll siya ulit para mag-aral. So ayun na nga, si Chururut kasi ay isang nursing student. So yung prof nila sa isang major subject nila ay nagpagawa ng isang video presentation. Yung video presentation na yon, kailangan mong gumawa ng PowerPoint, kailangan mong mag-interview, kailangan mo, basta as in madami kang kailangan na gawin. So ngayon may mga kagrupo siya. Since irregular student siya, kailangan niyang makisama kasi baka mamaya, since magkaka-block sila, baka biglang iwan siya, 'di ba? Hindi siya ilagay dun sa papel. So syempre nakisama siya. So sige, ako nagagawa sa ganito, ako nagagawa sa ganyan. Ganyan. So nagbigay na sila ng mga task para sa isa't isa. Meron silang isang kagrupo na hindi daw talaga tumulong. Nung una okay pa, nakikisali naman sa kanila hanggang sa biglang sila na daw yung gumagawa ng mga research, sila na daw yung gumagawa ng PowerPoint, tapos ang dami na nilang na-interview hanggang sa hindi daw tumutulong itong isang to. So ngayon, nag-aano na sila, na-stress na sila kasi paano natin siya ilalagay sa papel natin? Eh, hindi nga siya tumulong eh, 'di ba? Ang pangit naman nun kung ilalagay natin siya sa papel, wala naman siyang ginawa. Ano 'to, buhat natin siya? So kinausap daw nila yung kanilang professor. Pumunta daw siya sa professor nila kasama ang kanyang mga kagrupo na, "Sir, hindi po gumagawa or tumutulong ito si tawagin nating princess. O kasi princess treatment ang gusto niyang gawin sa kanya eh." Tawagin natin siyang princess. Hindi po tumutulong si princess sa mga gawain po namin, sa lahat po ng mga ginawa natin sa lahat po ng ginawa namin dito sa research na 'to, eh, wala po siyang tinulong. Ganyan-ganyan. So, bibigyan po sana namin siya ng chance. So, ngayon, ito naman si sir, "O sige, ganito na lang. 2 weeks, okay? Magpapalugid tayo ng 2 weeks. Dapat pasahan niya yan. Bukas ng pasahan. Pero sige, dahil marami pa sa inyong hindi pa nakakatapos, magbibigay ako sa inyo ng 2 weeks para matapos niyo lahat na yan at maipasa niyo sa akin," sabi ng professor nila. So sila naman, go, 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 go. Ang kulang na lang nila ay parang video presentation. So ang gagawin nung kanilang kaklase na hindi tumutulong, si Princess, ay gumawa ng video presentation. Kami ang mag-edit. Parang ganun sabi nila, Chururut. "O ikaw na maggawa ng video, kami na lang ang mag-edit. Sige na, gawin mo na." Makalipas ang ilang linggo, ilang araw, hindi daw gumawa ng video presentation itong si Princess. So ang ginawa nila, dali-dali na sila na lang ang gumawa ng video presentation, sila na nag-edit, sila na lahat. Wala talagang tinulong itong si Princess talaga naman. So ayun, ayaw nilang ilagay sa papel yung pangalan nung kanilang kaklase na si Princess. Kasi nga, hindi nga siya tumulong. So, ending, hindi nila nilagay sa papel. Ngayon, nagre-reklamo daw ito si Princess. Talaga galit na galit daw siya. Kinausap niya daw itong irregular student, si Chururut. "Hoy, ikaw, bakit ayaw mo ko isali sa papel? Bakit ayaw mo ko isali dyan sa project natin? Ganyan, ganyan, ganyan. Bakit? May tinulong ka ba?" "Oo, marami naman akong tinulong nung nagsisimula tayo ganyan, ganyan, ganyan." "Binigyan ka na nga namin ng chance, 'di ba, na gumawa ka ng video.
Hindi mo ginawa. Kami na nga ang mag-e-edit eh, pero wala ka pa ring pinasa. Ay, ang sabi daw nung babae ay ganito. Paano ba naman kasi irregular student ka? Maging considerate ka naman sa mga regular student. Nagre-review ako sa exam, wala akong time. I know my responsibilities. Ay, gumanon daw. Tapos nagulat daw siya kasi, ikaw pa ang matapang. Okay, sige. Punta tayo kay sir. Pumunta daw sila kay sir. Kasi nagsumbong daw ito si Princess doon sa professor na, "Sir, hindi po nila ako sinali. Paano ba naman kasi, sir? Ganito po, ang dami ko pong ginagawa. Lahat kayo estudyante dito, di ba? Lahat kayo nahihirapan, lahat kayo busy, pero bakit ganon? Yung mga kaklase mo naman, kaya naman nilang bigyan ng time yung project na yan, ba't ikaw hindi? Time management ba te? Ano, wala ka nun? Ay, nainis din. Anyway, ayun na nga. Nagsumbong sa prof itong si Princess. So ngayon, pagkasumbong sa prof, nagsumbong din sa prof itong si Chururut at ang kanyang mga kagrupo. Pagpunta doon, sir, ganito po kasi yung nangyari. Ganyan. Sabi naman ni sir, bakit? Sabi niya, tumulong naman daw siya. Sir, I have evidences. Ito po lahat ng mga pruweba na hindi po siya tumulong. Ito po lahat ng chat since dinelete niya po yung chat namin sa side niya pero na-screenshot ko po lahat. Ito po lahat ng mga gururot, wala po talaga siyang sinend, ganyan. So ang sabi ni sir, ganun ba? Sige, tanggalin niyo na lang siya sa paper niyo at papagawan ko siya ng sarili niya. Kinausap daw ni sir itong si ate mo Princess at sinabi na, gawin mo to within 3 days, ipasa mo sa akin. Deserve! Deserve! Ayan. Huwag kasi masyadong umaasa sa mga kaklase nyo. Huwag masyadong umaasa sa mga kagrupo nyo, di ba? Ano ba yan? Lahat naman kayo estudyante, lahat naman kayo nahihirapan, lahat naman kayo busy. Pero bakit ganon, di ba? Kailangan lang natin ng maayos na time management para maibigay natin sa mga kagrupo natin yung ambag na kailangan nila. Ayon. Anyway, let's proceed na po sa ating next na chika. And this chika is from L. Ito na ang chika ko. Grade 4 daw ito nangyari kay L. Elementary siya. Si L daw kasi, nung elementary siya, actually parang kabatch ko to si L eh. Kasi nakarelate ako sa mga sinasabi niya dito. Uso daw kasi before, actually oo, before naman kasi talaga, uso yung mga horror books. Comic style book siya na may mga iba't ibang volume. Oo. Uso yan before talaga, yung parang maraming mga horror books na babasahin mo, nagtitinda yan sa labas ng school, may mga nagtitinda niyan, sa mga tindahan, may mga nagtitinda ng mga ganyan. 10 pesos lang yon, murang-mura lang. Oo, tapos makakapagbasa ka na ng kahit anong genre ng mga libro na may mga volume. So, usong-uso yan talaga before. Grade 4 daw siya. Hanggang sa nung pumasok siya sa eskwelahan, nakaupo siya sa classroom, umalis yung teacher nila. Bago umalis yung teacher nila, sinabihan sila na, oh guys talaga, no? Hindi class. Oh, class, ganito ang gagawin nyo, ha? Activity, ito, sundin nyo to, ganito, ganyan, ganyan. Aalis lang si teacher, ha? Kaya nyo na yan. So, iniwan daw sila ng kanilang teacher para gawin yung mga activity na pinapagawa ni teacher. So, ngayon, tapos na daw siyang maggawa. Tapos na siya sa mga activity. Si L, tapos na siya. Katabi niya that time ang kanyang best friend na si Nicole. Usap-usapan kasi sa kanilang classroom or sa kanilang buong eskwelahan na tapunan daw ng patay ang kanilang eskwelahan dati. So, ang dami talagang kababalaghan na mga nangyayari sa school nila. Ang daming mga kababalaghan na pag-uusapan ng bawat estudyante. Hanggang sa tapos na siyang mag-activity, kinuha niya na yung libro niya na horror at nagbasa na siya. Habang nagbabasa siya, ganyan, naisipan niyang takutin yung best friend niyang si Nicole. Yung classroom daw kasi nila may CR sa loob. So, nasa 4th row siya at nasa harap niya ang CR. So, nakikita niya yung CR. Nandun, ganon. So, ngayon sabi niya kay Nicole, BFF, meron akong nakikitang babae sa CR. Mahaba ang buhok niya. At grabe, pulang-pula.
ang mga mata. Sabi daw niya kay Nicole. Si Nicole naman niya, "Totoo ba, be?" Oo, BFF. Totoo. Ayan na nga, lumalapit na siya, oh. Ayan na, be. Lumalapit na. Sinapian daw siya. Pero, joke-joke lang yon. Hindi yun totoo. Tinatakot niya lang si Nicole na kanyang best friend. So hanggang sa, ayan na nga, sinasapian na daw siya. Nagpanggap na daw siyang sinasapi-sapian kasi nga tinatakot niya si Nicole. Takot na takot naman daw itong si Nicole hanggang sa sumigaw daw si Nicole. Ah! 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 El, andyan ka ba, El? El, naririnig mo ba ako? Guys, si El, sinasapian si El. Si El daw. Para daw siyang nagulat kasi, ikaw lang yung tinatakot ko. Bakit ka naman sumisigaw-sigaw dyan? Bakit naman kailangan pa nating ipaalam sa iba na sinasapian ako? Ikaw nga lang dapat. Pero hindi. Yung friend niya, si Nicole, pinagsigawan daw hanggang sa nataranta na daw ang buong classroom. Ang gulo-gulo na daw. Bigla daw may sumigaw. Wait lang! Tatawagin ko si teacher! Doon daw siya parang, shit. Kailangan ko na ata itong panindigan. Kasi paano bigla na lang ako ditong magiging okay pagkatapos tawagin yung teacher? Dapat hindi. Kailangan na natin 'to panindigan. Sinasabihan na dapat ako. Di ayun na nga, tinawag na si teacher. Pagkatawag kay teacher, ano, kumusta ka, kumusta ka? Di daw talaga siya nagsasalita, sinasapian pa rin daw siya. Ang dami. Sinasapian daw talaga siya hanggang sa napunta na daw siya sa lapag, binuhat daw siya ng mga kaklase niya papunta sa harap, tapos tinatanong daw siya ng teacher niya na, ano ba, kumain ka ba? Nahihilo ka ba? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka parang mahihimatay? Para kang ano nangyari sa'yo, El? Sabi daw ng teacher niya, siya naman daw parang, ganun daw siya. Sinasapian pa din daw siya. Sabi daw nung teacher, kumuha kayo ng tubig dun sa palanggana sa loob ng CR. Punuin niyo yung tabo, ibuhos natin kay El. Dun daw siya nagulat pero hindi siya nag-react kasi nga mahahalata siya. Shit, bubuhusan ako ng tubig. Ano ba tong ginawa ko? Gusto ko lang naman takutin yung best friend ko. Bakit naman tayo umabot sa ganito? Punong-puno daw ng tubig yung tabo. Binuhos daw kay El. Pero hindi daw siya ulit nag-react. Kaganon lang daw siya. So binasa. Di daw siya talaga nag-react. Kasi pag nag-react siya, halatang nagbibiro lang siya. Halatang hindi totoo. So, hindi talaga siya nag-react. As in, pinatigil niya muna yung mga reaksyon ng mga kaklase niya. Pinakalma niya muna. Pero, todo arteng-arte pa din daw talaga siya na sinasapian siya hanggang sa maya-maya. Ano pong nangyari? Ganap na ganap daw siya. Arteng-arte daw siya na parang wala daw nangyari. Parang, hindi ko po maalala kung anong nangyari. Sabi naman daw ng teacher niya, binuhusan ka namin ng tubig kasi baka naiinitan ka. Ano bang nangyari sa'yo? Kumain ka ba ng lunch mo? Ano ba? Kumain ka ba sa bahay niyo? Bakit ka ganyan? Bakit anong nangyari sa'yo? Anong naaalala mo? Sabi naman daw niya, naaalala ko po kasi na may parang babae dun sa CR. Mahaba po yung buhok niya at pulang-pula po yung mata. Papalapit po siya ng papalapit sa akin hanggang hindi ko na po naalala kung ano nangyari. Yung best friend naman daw niya, oo ma'am, sinabi niya sa akin po yun, sinabi niya po yun. Paniwalang-paniwala naman daw sila. So, hanggang sa pinag-pray over daw siya ng kanyang teacher. Nako, sabi niya pa dito, sorry po talaga Lord, nadamay ka pa. Talaga, mag-sorry ka talaga. So, sabi ng teacher niya, sabihin mo in Jesus' name. Sabihin mo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganun-ganun. Sorry Lord. Sorry po. Pasensya na. Pati ako nadadamay dito sa kwento na to. Di ayun na nga.
After daw nun, uwian na at nalaman daw ng nanay niya kung ano yung nangyari. Buti na lang daw at hindi na daw nag-usisa yung nanay niya, hindi na daw nag-investigate kung ano talaga yung tunay na nangyari sa kanya. Sobrang nag-alala lang daw talaga yung kanyang ina. Ayo. Ay, naka, ano ba yun? Ang kulit ng pusa ko, guys. Hala, nag-zoomies sila. But anyway, hanggang doon na po. Hanggang doon na lang yung kanyang chika-chika. Nag-enjoy ba kayo? Grabe, nag-enjoy ako doon. Ang daming ganyan, mga sinasapian na mga estudyante nung elementary. Uy, nako. Anyway, let's proceed sa ating next na chika. Nabasa ko na ito, chika ko na po sa inyo. This chika is from Tali. Ito na ang chika ko. So, si Tali kasi ay napakataas ng walls niya at napakataas daw ng standards niya sa isang lalaki. Ang problema, kapag daw may tumutulong sa kanya, bigla-biglang bumababa daw yung standards niya. Yung parang, strong, independent woman ako. Pero pag tinulungan siya, parang nagiging soft daw siya. At yun ang kanyang best friend. Yung best friend niya ang tumutulong sa kanya palagi. Minsan, hindi niya naman hinihingi, pero ibinibigay ng kanyang best friend. So ngayon, ito yung sabi niya dito. Madalas kaming magkasama dati bago kami mag-separate ng school. Sa room namin noon, hindi ko siya masyadong napapansin kasi may gusto akong ibang lalaki. Pero nung nakilala ko na si Yuri, nung una, hindi ko talaga siya gusto. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. Hanggang sa napansin na ng ibang mga kaibigan ko na sa akin lang hindi naiilang si Yuri pagdating sa mga babae. Sabi ko naman, baka komportable lang talaga siya sa akin kasi madalas kaming magkasama. So ito na nga. Nagustuhan ko siya kasi lagi ko siyang naaasahan sa mga bagay na akala ko wala akong mahihingan ng tulong. As an independent woman, mas nafo-fall talaga ako sa mga taong nagagawang tumulong sa akin kahit may sarili rin silang problema. Kapag kailangan ko ng kausap, nandyan siya. Kapag kailangan ko ng susundo sa akin, sinusundo niya ako. Kapag kailangan ko namang magpaturo sa isang bagay, handa siya para turuan ako. Ay, ganun daw siya. Tapos, matagal na daw niyang dinideny na may gusto siya. Shh. Tapos matagal, sorry binasa ko parang ang ganda kasi niyang basahin eh. Oo, maganda kasi yung pagkakakonstruct niya ng kanyang kwento Pero ito na nga. Sabi niya dito, matagal ko nang dinedenay sa mga kaibigan namin na gusto ko siya dahil nga siya ang one call away friend ko. Natatakot ako na kapag umamin ako, hindi ko na siya makikeep as friend. Swiftie ako pero hindi ko kayang sundin ang advice ni Mother Taylor Swift na ruin the friendship. Takot akong masira kung ano ang meron kami ngayon. Ang naaalala ko na sinabi niya, sabihin ko daw sa kanya kapag may boyfriend na ako. Dahil nga hindi kami same school, hindi na niya alam kung sino ang lumalapit sa akin. At dahil alam kong meron din siyang nagugustuhang iba, sinabi ko sa kanya na kapag nagka-girlfriend na siya, dapat lumayo na siya sa akin. Pero kailangan muna niyang i-explain kung bakit niya ako kailangan layuan para maintindihan ko din. Alam ko ang boundaries ko bilang girl best friend. Hindi ako katulad ng iba na hindi alam ang limitasyon nila at hindi napapansin na nakakasakit na pala sila. Ayun. Hanggang doon na lang yung kwento niya. Sabi niya dito, hindi ako magaling magkwento, pero sana naintindihan niyo po. Naintindihan ko, pero gusto ko lang sabihin sa iyo na ang girlfriend ko po ngayon ay kaibigan ko noon. Until now, magkaibigan pa din kami. Nagsimula kami sa friendship talaga. Malalang closeness ang meron sa aming dalawa. Sabi niya palagi, yung girlfriend ko share ko lang mabilis na fact lang. Sabi ng girlfriend ko, never siyang magkakagusto or never siyang papatol sa kahit na sinong kaibigan niya. Pero hindi ko alam, pinatulan niya ako at magjowa na kami ngayon. Kinain niya yung salita niya. Well, anyway, ayun, sabi mo ayaw mo ngang sundin ang advice ni Mother Tay na ruin the friendship. It's up to you. Pero ikaw bahala kung saan ka masaya, kung ano yung mas feeling mo makakabuti para sa'yo. Yun ang gawin mo. Okay? Let's proceed na po sa ating next na chika.
This chika is from Chururut. Makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Never niya daw itong makakalimutan. Hindi niya daw talaga itong makakalimutan. Hanggang ngayon, naaalala niya pa rin daw kapag siya ay walang magawa. So, ito na nga si Chururut. Si Chururut kasi ay grade 6 that time. Meron siyang kapatid na grade 5 student. Sila ay member ng Drum and Lyre. Siya ay nagme-majorette. So, majorette, MMM. Sabi ng kanilang trainer that time, o ikaw, since ikaw ang nakakatanda dito, grade 6 ka na, ikaw muna ang tumingin sa mga nandyan, ha? Lalabas lang ako saglit, babalikan kita. So, ngayon, nagkaroon siya ng responsibility na tignan ang mga tao. Tignan ang mga nagpa-practice. Okay? So, parang siya ang naging leader that time. So, ngayon, ayun na nga. Practice sila. Majorette. Maya-maya daw, yung isa daw dong nagpa-practice, bigla daw natumba. Nagulat daw silang lahat kasi bigla siyang natumba at nahimatay. Kinabahan daw siya ng malala. Hindi niya daw alam yung gagawin niya kasi, OMG, bakit ganun? Bakit sa akin pa talaga natutok kung kailan ako yung nagbabantay ng mga estudyante dito? Sa akin pa talaga may mangyayaring himatay-himatayan dito? So ngayon, alalang-alala sila. Yung babae daw na natumba ay nagpasalo pa daw sa drummer. Di bonak, nauntugan likod niya sa drum kasi nga nakasabit ang drum sa katawan ng lalaki. Di nauntog siya, mas nasaktan siya, natumba siya. So ngayon natumba siya, so lahat nagpanics, lahat nagtinginan. Ano nangyari kay Chururut? Bakit ganyan? Bakit siya ganyan? So si Chururut naman daw, kinakabahan daw siya kasi baka mamaya dumating yung trainer nila tapos biglang mayroong nahimatay, ganyan. That time nasa grounds daw sila. So sa grounds na yon, na malapit sila sa gate. So sa gate na yon, may mga nanay doon, may mga magsusundo, ganyan. So, nakikita sila ang mag-practice. Ang pangalan nung natumba ay Rachel. Bigla daw yung mga kaibigan daw nung Rachel, nag-iiyakan na daw. Yan. Yung kaibigan daw nung Rachel, nag-iiyakan na daw. Parang, hala, bakit sila nag-iiyakan? Ano ba yan? Ano nangyayari? Bakit ganyan? Ano ba to? Mamamatay na ba siya? Parang ganun daw yung eksena, tas bigla daw may sumigaw. Sabi daw nung sumigaw, Hoy Rachel, yung papa mo nandito na yung sundo mo. Si Rachel daw, from this, Hoy Rachel, nandiyan na yung papa mo. Bigla daw siyang tumayo at parang walang nangyari. Gulat na gulat daw siya, parang na-stun siya, parang, pag ganun ako. Pag ganun daw siya, hala, akala ko ba nahimatay yun? Ba't ang bilis tumayo? Hala. Ano nangyari? Kanina knockout yan Bakit bigla siyang tumayo nung tinawag na yung tatay niya? Ang bilis daw tumayo to the point na from pagkakahiga daw talaga na lantutay, bigla daw talaga siyang tumayo, kinuha yung bag, tas dire-diretsong lumabas ng school. Sabi mo feeling ko naghimay, tawag yan, himatay-himatayan? Feeling ko na ganun siya, te. Kasi parang, te, nangyari sa'yo? Parang, Rachel, nandiyan na yung tatay mo. Ala! Ang bilis! sabi niya dito, as in, from di na makasalita, biglang tumayo, kinuha ang bag at umalis. Lahat kami napanganga sa ginawa niya. Alam mo yung nakatingin kami sa kanya lahat nung tumayo siya, walang nagsasalita. Nakatingin lang talaga kami. Ang bilis na dinampot yung bag niya, sabay takbo, papunta dun sa gate at umuwi. Feeling ko core memory yun, no? Ikikwento mo yun sa lahat ng mga tropa mo kapag nagiinuman na kayo. Ay, alam mo ba, naalala ko yung tropa naalala ko nung grade 6 ako. Nag-drum and lyre kami, tapos biglang may nahimatay doon. Tapos nung tinawag na siya, andyan na daw yung sundo niya, bigla ba namang tumayo? Bilis damputin yung bag tapos tumayo Siguro takot sa tatay yun. Sakot? Ano sakot? Anyway, ayun na nga. Thank you so much for your chika-chika, Chururut. Oo, funny yan siya. Anyway, let's proceed na po sa ating next na chika. Ito po, babasahin ko to
Babasahin ko 'to, bakit ba? Gusto ko siyang basahin, eh. Maganda din kasi yung pagkaka-construct niya ng, pagkaka-construct niya ng kuwento. Babasahin ko na lang ulit at ito na po ang chika ko. We started as classmates lang, walang special. As in, normal usap lang tungkol sa schools, assignments, gano'n. Pero napansin ko, lagi niya akong tinutulungan kahit hindi ko hinihingi. Like one time, absent ako, tapos siya pa mismo ang nag-chat para isend yung notes. Doon nagsimula. Habang tumatagal, naging close kami. Araw-araw na kami nag-uusap, kahit random things lang. Minsan nga kahit wala nang sense yung convo, tuloy pa din eh. Then one day, bigla niya akong tinanong kung okay lang daw ba ako. Kasi napansin niyang parang tahimik ako that day. Doon ko na-realize na iba na pala siya. Hindi lang basta classmate, kundi someone talagang nagki-care. Hindi pa siya umaamin directly, pero ramdam ko na yung effort, consistency, and how he treats me differently. Hanggang sa umamin siya. Super simple lang. Walang grand gesture. Sabi niya lang, gusto kita. Matagal na. Hindi ko agad sinagot kasi natakot ako eh. Baka masira yung friendship namin. Pero habang tumatagal, na-realize ko na gusto ko rin siya. So ayun, naging kami. Hindi man perfect pero masaya. Kasi nagsimula kami sa pagiging magkaibigan at hanggang ngayon, ganun pa rin. Magkaibigan na naging magkaibigan. Aray! Ay, para dun sa nag-send kanina na ruin the friendship, chururut, chururut. Tignan mo to, oh. Grabe, nag-risk sila. Anyway, hala, ang cute naman nun. Pero alam nyo, ganun naman talaga yung marami talagang relationship na nag-i-start as friends. 'Di ba? Kung hindi mo naman kasi ita-try or kung hindi mo susubukan, hindi mo siya malalaman. Okay. But anyway, ayun na nga po. Let's proceed sa ating next na chika. So this chika is from Abiana. Makinig na kayong lahat dahil nabasa ko na ito. Ay, chika ko na sa inyo, kaya naman ito na ang chika ko. Si Abiana daw kasi, nung grade 10 daw siya, ay lumipat siya sa dati niyang eskwelahan. Okay, so ayun, madami pa din naman daw siya dong mga nakikilalang friends niya before. Doon daw siya sumama sa circle of friends na mga kaklase niya before. So, ang nangyari kasi, school niya talaga yun dati, nag-transfer siya, tapos bumalik na lang siya ulit. So, edi ayun na nga. Hanggang sa meron daw sila dong isang kaklase. Yung kaklase daw nila na ito ay tawagin na lang natin sa pangalang Judaydaya Villarosa. Hindi, charot lang. Tawagin na lang natin sa pangalang Chururuat. So, ito si Chururuat, parang may sakit daw. Palagi siyang namumutla. Tapos, hindi daw normal yung tiyan niya. Malaki daw. Eh, itong si Abiana, ganun din. Malaki din yung tiyan niya. Pero, wala naman daw siyang sakit. Pero ganun siya. Payat siyang babae, tas ang laki ng tiyan. So, ngayon, nagtataka sila kasi ano ba yun? May sakit ba siya? Eme-eme ganyan. Hanggang sa naging friend nila itong si Chururut. So ngayon, nagtataka siya kasi bakit parang laging namumutla, maugat siya, tapos para siyang may sakit. So ngayon kinausap niya, sabi niya dito sa kaklase niya, naging kaibigan niya na si Chururut, kumusta ka be? May sakit ka ba? Sabi naman daw niya, mm meron akong leukemia. Ay, ang bigat nun sa kanya kasi nalaman niya na may sakit yung kanyang kaibigan eh. Naging close na din sila eh. Naging malapit na sila sa isa't isa. Tapos biglang malalaman niya na, hala, kaya pala ang laki ng tiyan mo. Kaya pala lagi kang maugat. Kaya pala para kang namumutla palagi kasi may sakit ka pala. Ganon. So ngayon nag-aalala na sila doon sa friend nila na yon na si Chururut. Lagi nilang kinukumusta kung ano nangyari, ganyan-ganyan. Hanggang sa biglang may nagkakalat. May kumakalat sa buong eskwelahan nila na ito daw si Chururut ay buntis. So, syempre, siya naman parang, ano, sinong nagkalat nun? Sinong nagsabing buntis itong kaibigan ko? Sabihin niyo sa akin ngayon na. Ngayon, pinagtanggol niya daw itong friend niya. Hindi siya buntis. Sa lahat ng mga nagkakalat sa inyo na sinasabi niyo na buntis siya, hindi po siya buntis! May sakit siya. At hindi niyo na kailangan malaman kung ano man ang sakit niya.
Mga fake news kayo. Gano'n. Palaban siya. Pinagtatanggol niya daw talaga na hindi nga buntis yung friend nila. So, ayun na nga. Dumating ang February. February, sabi nung kanyang friend na si Chururut, kailangan na daw nilang lumipat ng Maynila. Lilipat na daw sila sa Manila. Sabi naman daw nila, wag ka na lumipat sa Manila. Paano yung friendship natin? Paano yung ganito, ganyan, ganyan? Pinilit daw talaga nila na wag nang umalis doon sa, excuse me, doon sa lugar nila. Pero wala daw silang nagawa dahil umalis pa din daw itong si Chururut. Hanggang sa ayon, nakaka-video call pa din daw nila, palagi pa din daw silang nagkakausap, tapos nagkukumustahan, hanggang sa nalaman daw nila na itong si Chururut ay nanganak na. Gulat daw siya, te. Nagulat daw siya kasi, te, akala ko may sakit ka. Ang malala pa, ang kanyang boyfriend. Grabe yung chismis. Ay yung taga-kabilang section lang na ex ng kanilang tropahan. Gets nyo ba? So parang 'di ba tropa-tropa sila ganyan. Tapos yung isa nilang friend doon, naging jowa niya yung taga-kabilang section. So ngayon nag-break na sila. So ngayon ito naman si Chururut na nabuntis ay naging boyfriend itong si kabilang section. At yun na nga, sila daw ang nagkatuluyan. Pero hindi ko din alam kung nagtagal sila kasi hanggang dun na lang yung kwento. Gulat na gulat daw talaga siya kasi, di akala ko may sakit ka, pinagkatiwalaan ka namin na may sakit ka. Tapos hindi ka sa amin magsasabi ng totoo, nabuntis ka pala. Di, grabe nakipag-away pa ako Yun naman pala, sinungaling ako. Di ka naman pala talaga buntis. Ay, di ka naman pala talaga, wala ka naman pala talagang sakit, eh. Grabe ka naman sa akin. Sana inawin mo na lang. Ayun daw ang chika-chika ni Abiana. Thank you so much, Abiana, for your chika. Let's proceed sa ating next na chika. So, this chika is from Trisha. Naalala daw ito ni Trisha kasi parang naging core memory daw talaga niya ito nung bata siya. So, makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Grade 1 daw ito nangyari kay Trisha. Nung bata daw kasi siya, sobrang lala daw talaga ng pikon niya. Nasa pikon era daw siya. Ang lala daw ng inis niya, mabilis siyang ma-rage bait, kumbaga ganun. So, recess time daw yon. Tapos, hindi na daw niya maalala kung anong away yung nangyari. Pero ano yun? Pero may isa siyang kaklase na talagang inis na inis siya. Kasi inaway siya. So, inaway niya din. Ganyan. So, ngayon, sobrang inis daw talaga niya. Hindi niya daw mapigilan. Hinabol niya daw bigla itong kaklase niya. So, tumakbo yung kaklase niya. So, naghahabulan daw sila. That time, bagong tasa yung lapis niya. Matulis at ready na sa pangsaksak. So, hawak-hawak niya daw yung lapis niya. Tumatakbo daw siya. Takbo, 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 takbo. So, tumakbo din daw yung kaklase niya na kaaway niya. So, takbo, takbo. Hanggang sa ayun na. Naabutan niya na. At sinaksak niya daw sa likod. Pag ganun daw yung kaklase niya. Pag ganun. Bumaon daw. So, kung ganito kahaba yung lapis, naging ganito na lang kahaba yung lapis. Bumaon daw sa likod. Galit na galit daw siya. After niya daw saksakin ng lapis, inirapan niya pa daw. Sabi daw niya, Ay! Maldita, masama, bayolente, mali, ay talaga. Maya-maya daw, bigla daw may pumuntang lalaki sa school, bigla daw may pumuntang lalaki doon sa kanilang classroom. Grade 5 student, kuya ng kaaway niya. Galit na galit daw si kuya. Bakit mo naman sinaksak yung kapatid ko? Ganyan. Tapos siya naman, bigla daw siyang umiyak. Alam mo yon, talagang siya pa ang naging victim that time. Iyak daw talaga siya malala. Teacher, ay nako, Diyos ko po. Kakaloka ka, te. Di ayun na nga. Hanggang sa umuwi na daw siya at naglaro na daw siya doon sa labas. So, umuwi na siya, laro-laro na siya, tapos na siya sa eksena niya na parang nakalimutan niya na mayroon siyang nasaksak that day. So, laro-laro na siya.
Maya-maya daw, bigla daw yung nanay niya, galit na galit, tinatawag daw yung pangalan niya. Trisha! Trisha! Halika dito, bata ka, anong ginagawa mo talaga, hala? Bakit nag-text sa akin itong teacher mo na may sinaksak ka daw sa classroom niyo? Sabi daw ng kanyang nanay, sabi niya, mama, hindi po yun totoo, hindi po yun. Anong hindi totoo, ha? Anong hindi totoo? Lumunta ka dito, lumapit ka dakin, leli ka dito, lumapit ka sa akin. Ayaw daw niya lumapit kasi may pamalo yung nanay niya eh. Takot na takot daw siya, mama. Halika dito. Tapos sinabol daw siya ng nanay niya, tumakbo naman daw siya, takbo-takbo daw sila doon sa may kalsada hanggang sa napalo daw siya ng nanay niya at galit na galit daw yung nanay niya sa kanya. Deserve! Deserve mo yan, te! Bakit ka naman umabot sa ganung point? Grabe ka naman. Tapos, ayun daw talaga kasi, problema niya daw kasi talaga yun nung bata siya, hindi niya daw talaga makontrol yung inis niya. So, nung time daw na pinalo daw siya ng nanay niya, talaga naman daw na ano daw talaga siya, napalo daw talaga siya ng malakas, ang sakit-sakit daw talaga. Yun daw na-realize niya na, ay, mali pala yung ginawa ko. Ay, wow. Oo, pinangaralan daw siya ng nanay niya at ayun, nag-sorry daw siya doon sa nasaksak niya. Be, ano ba yan? At talaga namang yun na daw, sabi niya dito, ayun. And isa rin sa pinakaunang lesson ko about controlling my temper. At least may natutunan ako. Diyos ko, ewan ko sa'yo, be. Kakaloka ka. Sa mga bagets dyan, ha, lalo na sa mga nanay po na nanonood or may pamangkin man kayo, sa mga tita, may mga pinsan kayong nakababata, huwag niyo po turuan maging bayolente, ha? Kakaloka naman po, oo. Kahit ano pa ang gawin, huwag pong gumante, huwag mananakit. Oo, masama po iyon. Anyway, let's proceed sa ating last na chika for tonight. Ito na ang ating last na chika na galing kay Chururut. Ito kasi si Chururut nung siya ay grade 3. Oo. 8 silang magkakaibigan. At sa friend group nila, sila ay 6 na babae at 2 lalaki. Yung isang lalaki daw doon ay bading. So, ayan daw ang friendship nila. Nung grade 3 daw kasi sila, mahilig daw silang pagsulatin ng kanilang teacher. Magpapaskil ng Manila paper. Bulol yarn. Magpapaskil ng Manila paper sa blackboard at susulatan at kung ano man nakasulat doon, syempre susulatin din nila. Ba yan? Ang gulo ko naman magkwento. Anyway, ayun na nga. Yung teacher daw nila na mahilig magpasulat, pagkaliit-liit daw ng sulat sa Manila paper. Pagkakasyahin daw talaga niya doon lahat ng notes. Kasi, nagtitipid siguro sa Manila paper si ma'am. So, ang liit-liit daw ng sulat. So, sila daw, magkakaibigan, pumupunta sa harap, umuupo sa lapag, at doon daw sila nagsusulat. Para kaharap lang nila yung blackboard, kaharap lang nila yung Manila paper. So, edi ayun na nga, sulat-sulat sila, ganyan, nasa lapag sila. Actually, ginagawa ko din yan nung high school ako at saka nung LM ako. Masaya yun, yung magsusulat ka sa harap ng blackboard. Ewan ko, parang, na-miss ko tuloy. Anyway, ayun na nga. Sulat-sulat daw siya. Bigla daw parang may kumulo daw sa tiyan niya. Parang sumakit yung tiyan ko. So ngayon, umutot daw siya. Yung utot niya ganito. Walang tunog. Silent killer. Pero sobrang lakas daw ng amoy. Di daw siya umimik. Never siyang nagbigay ng reaksyon. Nagsulat lang siya ulit. Maya-maya daw, yung nasa likod niya, nasa first row, bigla daw nagsalita. Ang baho! Sino ba yun? Kung sino man yun, itain nyo na yan. Ang baho, amoy tae. Hanggang sa umabot na daw yung amoy, hanggang third row. Hanggang sa yung mga kaklase daw nila, ay, ang baho, ano yun? Baho. Sino yun? Baho talaga, sino? Sino yung butot? Ano ba yun? May tae ba? Sino may tae sa inyo dyan? Kasi dami sa mga kumakain, sorry po. Tapos siya naman daw, tahimik lang siya, hindi daw siya nagsasalita. Tapos maya-maya daw, bigla daw, ito daw, babae, na nagsimula ng ambaho, na nakaamoy, bigla daw sinisi yung bading nilang friend. Sabi daw niya, hoy, ikaw bakla, ikaw yun no, ang baho no, ikaw yung mabaho no, ikaw yung tumae no, ikaw yung umutot no. Sabi daw nung bading, ano sinasabi mong ako? Nananahimik ako dito. Baka ikaw.
Te, ikaw yun. Ikaw talaga yun. Ang baho. Galing sa side mo yung nangangamoy. Sabi naman nung bading. Kahit amuyin mo pa yung puwet ko, hindi nga ako yun. Sabi naman nung babae. O sige nga, amuyin ko nga. Ala, bigla daw tumayo si bading at inamoy daw. Inamoy daw nung babae yung puwet ni bading pagkaamoy. Ay, ikaw nga be, ikaw nga baho ng puwet mo, ikaw yun, ikaw. Ikaw yung mabaho, ikaw yung mabaho. Galit na galit daw yung bading. Ano ba sinasabi mo? Hindi nga ako yun. Ano ba? Hindi nga ako. Eh, ba't ang baho ng pet mo? Eh, hindi nga talaga ako yun eh. Nagsasabi ako ng totoo, hindi nga ako yun. Bakit inamoy ko yung pet mo? Ang baho, ang baho. Tapos siya daw sa gilid. Nagsusulat lang. Hindi nila alam ako talaga yun. Pero dumating sa point na nag-iiyakan na daw silang dalawa. Kasi malala na daw yung away nila dahil sa utot ni Chururut. Grabe yun, te. Kasi, alam mo yun, sa'yo nagsimula pero hindi ka nadamay. Grabe. Pero ang malala dun, te, bakit kailangan amuyin yung pet? Sino ka? Ikaw naman din, bakit mo kailangan ipaamoy yung pet mo? Ano gusto mong patunayan? Eh, di ba naman kapag ganon, may amoy talaga ang pet kapag nilapit mo ang mukha mo sa pet. Syempre, pawisan. O, di ba? Syempre, oo, kulob yun eh. Tapos gusto mo, yung mukha mo, yung ilong mo, ilalagay mo dun sa pet. Sa pet nung kaklase mo? Aamuin talaga? At doon na nga po natatapos ang ating chika-chika for today's podcast. Sana nag-enjoy po kayo kasi nag-enjoy po talaga ako. Grabe yun. Favorite na chika ko pa rin talaga yung toothbrush dun sa aso. Grabe yun. Tontawa talaga ako doon. Eh, anyway. Thank you so much everyone sa pagstay po dito sa aking podcast. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagsusubaybay pa din po ng podcast ko. Huwag po kayong magsawa sa akin please kasi hindi po ako magsasawa sa inyo. Again, Happy Pride Month! Yes. For episode 10 po, gusto ko maging special siya. Mag-send po kayo ng inyong mga coming out stories or kahit anumang story about kabadingan. Punuin po natin ng kabadingan na chika ang ating episode 10. Yes! Anyway, maraming salamat po sa lahat. And, di ko alam kung paano matatapos to. Basta, bigla na lang mawawala.